Okay? So, Matthew chapter 5 ang ating pong magiging text. Matthew chapter 5. Ayan. At ating pong babasahin mula po verse number 14. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this very beautiful day. Thank you for this beautiful morning. And thank you for the privilege once again for this great opportunity to hear thy precious words. Lord, thank you for this ministry. I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry, especially your servant. May you continue to use me to be a channel of your blessing, to be an instrument so that we may enjoy your word. And thank you, Heavenly Father, for always giving us your grace. Nawa, Panginoon, ang bawat isa po ay katagpuin mong muli sa aming spiritual needs. And may this message be a reminder to all of us, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. By the way, before I forget, yung pong The Bible Baptist Church of Caloocan, congratulations for a very successful anniversary celebration. Happy 51st anniversary. The Bible Baptist Church of Caloocan, Pastor Jericho Samson, Ma'am Yoli, at ang kabuuan po ng The Bible Baptist Church, binabati ko po kayo mula po morning hanggang hapon po sa kanila pong morning anniversary celebration at sa kanilang big evangelistic meeting. And I praise the Lord for giving me the privilege of preaching the message, to give the message of salvation. And I believe nagse-celebrate ang sangkalangitan sa dami po ng nagprofess para sa kanila pong salvation. Marami po ang nagbigay pansin sa paanyaya para sa pagtanggap sa ating Panginoon, kapahayagan ng kanila pong pananampalataya. So, again, congratulations po, Pastor Jericho Samson, at ang mga kapatiran po natin dyan sa The Bible Baptist Church of Caloocan. Imagine, 51st anniversary. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Excuse me po. Imagine, nasa 1,000 po kami kahapon at medyo open air po yan. Kaya damang-dama po ang laban kahapon. Ano po? But I praise God for His enabling grace at sa kanyang makapangyarihang salita. Alright? So, again, ang ating pong naging teksto ngayon ay nasa Matthew chapter 5 verses 14 to 16. Babasahin ko pong muli. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. So the message that I would like to give is the message I entitled, Carry the light of the Lord. Let us carry the light of the Lord. So, ang ating pong laging ini-establish, every time na nabibigyan pansin po ang talatang ito, ang deklarasyon po kasi mismo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, sa mga mananampalataya, ye are the light of the world. Sa katotohanan po, Jesus Christ is the true light. And the message that the Lord Jesus Christ would like to say is that Christians are the reflection of His light. Yes, yan po ang eksaktong ibig sabihin ng Panginoon.
na ako at ikaw bilang mananampalataya, reflection po tayo ng ilaw, ng tunay na ilaw. Ang Panginoon ng tunay na ilaw at tayo po ang kanyang liwanag dito po sa sanglibutan. Tayo po ang reflection ng ating Panginoon at ang kanyang malinaw na mensahe po, let your light so shine before men. Kumbaga, mas maganda raw po na yung reflection ng ating Panginoon na siyang true light ay mahayag sa mga tao. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So maliwanag po na ang idea po ng pagliliwanag ng ating pong ilaw ay sa pamamagitan ng mabuting gawa. That is the reason why we try our best to always remind the believers that even though we emphasize that salvation is by faith, pero nililinaw natin na ang tunay na faith ay magbubunga ng mabuting gawa. Yan po ang sinabi ng Ephesians chapter 2 and verse number 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Ang sabi ng Panginoon, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, ang pagliliwanag ng ating Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yun ang dapat mahayag, yun ang dapat makita. Kaya nga sa ating pong pag-aaral, bibigyang pansin po natin, mga kapatid, ang mensaheng ito, carry the light of the Lord. Atin pong dalhin ang liwanag ng Panginoon. Atin pong ihayag ang liwanag ng Panginoon. So mga kapatid, una po na magandang bigyang pansin po natin, we should carry the testimony of the Lord. Atin pong bigyang pansin at ating dalhin ang patutuo ng ating Panginoon. So, ito po may kinalaman sa idea na ang mga Kristiyano po sa ating tamang understanding, ang Christianity po, it is actually a way of life. Christianity is a way of life. Kaya Christ-likeness, di ba? Yung patutuo ng ating Panginoong Hesukristo, yun ang dapat dala-dala natin. That is the idea. Nung sinabi po niyang, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So the Lord Jesus Christ is telling us to carry His testimony. Ang ibig sabihin, makita po ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, makita po ang patutuo ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, lagi ko pong binabanggit na dapat sana, kung merong mga taong nanonotice na mabuting tao, dapat po yung mga Kristiyano yon. Dapat yung mga anak ng Diyos yon. Kaya po hindi magandang patutuo na nagkiklaim po tayo, na anak tayo ng Diyos, na Kristiyano na po tayo, na church tayo ng Panginoon, pero hindi po maganda ang pakitunguhan natin sa isa't isa. Hindi po maganda ang attitude natin sa isa't isa. Mga Kristiyano, paalala po ito many times, especially sa mga sulat po ni Apostle Paul. He is always telling the believers to live in harmony. Para po ang bawat isa po ay magkaroon ng magandang pakitunguhan sa isa't isa. Ang mga Kristiyano po ay dapat magliwanag sa pamagitan ng patutuo ng ating Panginoon na yung ating pong Christian living, ang ating pong claim na tayo po'y Kristiyano ay maging matibay, makita po sa pamamagitan po ng ating pong mga pag-uugali. It is always good to behave wisely, to behave properly. Ang Kristiyano ang dapat mabait na tao. Ang Kristiyano ang dapat mabuting tao. Ang Kristiyano ang dapat kakitaan ng mabubuting gawa. So, ang pinag-uusapan sa pagdadala natin ng liwanag ng Panginoon ay ang pagdadala natin ng patutuo ng Panginoon. So, carry the light of the Lord by carrying the testimony of the Lord. Tandaan niyo po, nabitbit natin ang pangalan ng ating Panginoon. Malinaw na malinaw po yan.
So nung sinabi pong, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So dala-dala po natin ang pangalan ng Panginoon at ang warning po ni Apostol Pablo sa mga nagsasabi at nagdadala ng pangalan ng Panginoon. Ang linaw-linaw po mga kapatid, dapat daw lumayo tayo sa kasamaan. Let them that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ang Kristiyanong totoo, humihiwalay sa kasamaan at siya po ay masasabi po nating kinakakakitaan ng mabuting gawa. Ito po'y mahalagang paalala ng salita ng Diyos. Sa sulat po ni James, ang sabi po, do not they blaspheme that worthy name by the which you are called. Always remember, bit-bit natin ang pangalan ng Panginoon. Tayo ang dapat kakitaan ng patotoo ng ating Panginoon. Sa Ephesians chapter 5, verses 7 and 8, pinakita rito na ang lakad ng Kristiyano dapat hindi nasa kadiliman and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. So walk as the children of light. So again, ang usapan ng pagdadala natin ng liwanag ng Panginoon ay usapan ng pagdadala po natin ng patotoo ng Panginoon. Always put that in our mind. Kristiyano, ako po'y nananawagan doon po sa idea ng talatang kabisado natin, yung sinabi pong let your light so shine before men, ang idea po, ang patotoo natin, ang patotoo ng Panginoon sa buhay natin ay dapat mahayag. Kamusta po tayo sa church na ating kinabibilangan? Tayo po ba'y kinakakakitaan ng tinatawag nating patotoo ng ating Panginoon? Mga kapatid, mahalaga po ito sapagkat iyan po ang itinuturo ng salita ng Diyos. Maaalala niyo po na si Apostol Pablo, at ito po'y laging pinapaalala ko po sa mga mananampalataya, particularly sa Living Water Baptist Church, especially sa setup po namin, na mas madalas hindi po nila ako kasama. Ang ipinapaalala ko po sa kanila lagi ay ang Philippians chapter 2 verses 12 and 13. Na ang sabi po mga kapatid, in fact, doon po sa mga sumusunod na talata hanggang 16, makikita nyo po na nandoon yung napakahalagang paalala. Ang sabi po ng Philippians chapter 2, beginning verse number 12, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Yan po ang magandang patutuon ng Panginoon sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. Nandyan ang pastor, wala ang pastor, may nakakakita o wala, ang pagkakristyano'y hayag, ang bunga ng kaligtasan ay hayag. Yan po ang kapuri-puri patungkol dito po sa mga taga-Pilipos. Bagamat may mga problems na gustong isettle ni Apostle Paul sa kanila at naging paalala ni Pablo na magiging kapulaanan at kasiraan. And the same thing that I would like to accomplish in this message, to rebuke everyone, to remind everyone na dapat maingat tayo sa usapang patutuo. Kaya sabi niya, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which worketh in you. Napagandang paalala niyan eh. Pagka Kristiyano po tayo, may Diyos na gumagawa sa atin, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kaya sabi niya, do all things without murmurings and disputings. Ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi dapat nagdadabog sa pagsunod sa utos ng Diyos. Amen? Hindi dapat bulong ng bulong. Do all things without murmurings and disputings, that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nations, among you whom you shine as lights in the Lord. So yun po yung napakagandang paalala po sa bawat isa sa atin. Carry the light of the Lord by carrying His testimony. Ito ay may kinalaman sa ating pong Christian living. May kinalaman po ito sa pagkawagis natin sa ating Panginoon. So, again, nung sinabi ng Panginoon, let your light so shine before men, that they may see your good works, ang idea po nito is about the testimony of the Lord. Second, this is also about the task of the Lord. Yes, carrying the light of the Lord by carrying the task.
Ako at ikaw ay inutusan, inatasan ng ating Panginoon. So kanina, patungkol sa ating Christian living, ngayon naman patungkol sa commission. This is about the Great Commission, ang utos ng ating Panginoon. Matthew chapter 28, please, may I remind all of you believers, all of you members of the church. Ang sabi po, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Gusto ko pong ipaalala sa bawat mananampalataya na meron pong task na kung saan sa pamamagitan nito, we will carry the light by carrying our task. Ang Great Commission po ay para sa church, ang Great Commission po ay para sa Kristiyano, na tayo daw po ay dapat humayo. John chapter 15 and verse number 16, ye have not chosen me. The Lord Jesus Christ said, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, so that whatsoever shall ask of the Father in my name, He may give it you. Kaya nga, yung pong ating laging ikinukonsider na talata para paalalahanan po tayo na mula pa po doon sa 120 disciples ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nag-resurrect. Bago po siya mag-ascend, ibinigay po niya ang Great Commission sa kanila, at yan po'y lagi nating napapakinggan sa mga missions conference, and it is good to always be reminded, mga kapatid, na ang Kristiyano po ay may atas ng Panginoon, na ang Kristiyano po ay may utos ng Panginoon. At kailangan po, in carrying the light, we need to carry the task. And in Acts chapter 1 and verse number 8, ito po ay dapat wag kalilimutan ng mga totoong Kristiyano. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, mula po doon sa 120 na kung saan sa naging pagpapatuloy, may mga naging converts, naging 3,000, naging 5,000, naging multitude, dumami po sila ng dumami, sapagkat daily nagliligtas ang Panginoon. At doon po, mga kapatid, nagpasimula pong binigyang diin ng Panginoon before His ascension. He gave His Great Commission. Ang sabi niya sa Acts chapter 1 verse number 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kaya po ang isang totoong kalipunan ng Panginoon, ang true Church of God, ay meron pong puso sa misyon. At pagka pinag-usapan po natin ang misyon, dapat po, mga kapatid, balanse ang pagtanaw po natin dyan. Dito man sa bansang Pilipinas o doon sa ibang bansa, even sa mga foreign land, tandaan nyo po na ang Great Commission po, ang utos ng Panginoon, ito po'y systematic, ito po'y simultaneous, and it is scriptural. So, ito ang napakaganda na nabibigyang diin sa mga Kristiyano, that in carrying the light of the Lord, we need to carry the task. That is the reason why ang Great Commission dapat hindi nakakalimutan. Ito'y dapat laging binibigyan ng emphasis, and members, maging masaya po tayo at ating pong i-consider na talagang tama po na ang church natin ay nagbibigay lagi ng importansya sa mission. So we need to carry the task. Yun po yung idea. Kaya nagsusuporta tayo ng misyon. Actually po, may mga nagko-question, bakit daw sa church namin, marami daw pong tinatawag na pastor o pastoral staff, mga preachers. Mga kapatid, yun po yung isang kaparaanan po namin upang amin pong masunod ang task ng Panginoon. Kaya ang church na ipinagkatiwala ng Panginoon po sa inyong lingkod, ito po ay nagiging production ng mga future preacher, missionaries, mga kapatid. And we are very happy sapagkat yung setup na yun, napakalaking tulong.
Sila Pastor John Iglesia, Pastor Daniel Agasang, Pastor Darwin, Pastor Mark J, Pastor Jason. I mean, yung pong mga mission po natin, ang marami po dyan, naging pastoral staff muna ng church. That is actually our way of training them for the task that the Lord gave us. Yun po ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, napakaganda po na yung pastoral staff namin, okay? Ngayon nga po, kaya nga pinagpe-pray po namin mainam, si Pastor Jabez, gusto po natin na makapag-settle na po talaga sa Living Water Baptist Mission London. So, training. Yun po ang isa sa paraan in carrying the task of the Lord. We are training men and women, and that is the reason why members of the church, we are entertaining missionaries na talagang minsan siguro po kung by consideration, sinasabi natin, ba't lagi na lang tayo may mga bisitang missionary? Bakit lagi na lang tayong may love gift para sa mga missionaries? That is actually one way of helping them. And in accomplishing the task of the Lord, dapat to, nagsusupport talaga tayo ng misyon. Kaya, praise God, sapagkat ang ating pong Panginoon, doon sa kanyang mensahe na sinabi, naging klaro po sa atin, that in carrying the light of the Lord, dinadala po natin yung kanyang testimony, yung kanya pong task, and also His teachings. Diba? Carrying the light of the Lord by carrying His testimony, carrying His task, and carrying His teachings. Mga kapatid, dito naman, dapat maging malinaw po ang ating conviction. Okay? Our Christian life, Christian living, commission, our conviction. So napakahalaga po. Napakahalaga na tayo po sa usapan ng katuruan ay hindi po lilihis sa salita ng Panginoon. So kung meron tayong dapat palaganapin, kung meron dapat magliwanag, ito po ay ang testimony ng Panginoon, dapat ang dalin po natin ay ang patotoo ng Panginoon. It is good to be reminded, Christians, that we need to carry the light of the Lord by carrying the testimony of the Lord, by carrying the task of the Lord. Don't you ever ignore that. That being a believer, the Lord commanded us to go, to share the gospel, to spread the message, mga kapatid, to send missionaries, and to support the mission. Yan po ang sinisikap po nating ma-apply sa church. And it is also good na dapat maging particular po tayo sa teaching. Ang tawag po natin dyan sa Bible, doctrines. Di po ba? And isa po yan sa kung saan dapat lumaganap. Yung tamang katuruan. Yung pong biblical, yung Bible teachings. Yan po ang dapat. Alam po natin na tayo po ay na-expose sa mga traditions. Tayo po ay na-expose sa mga doctrine ng mga religion. But in the Bible, makikita nyo po, particularly in Acts chapter 2, beginning verse number 41, ang sabi po, when Peter preached, mga kapatid, ito po yung Pentecost, di ba? Day of Pentecost. When the Apostle Peter preached according to the Word of God, in verse number 41, then they that gladly received His Word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. Alam nyo, yung pong mga totoong converts, yung mga totoong na-save, naging particular po ang mga talata. Ang sabi po, hindi sila nagprofess lang, kundi sila'y nagpatuloy. Verse number 42, Acts chapter 2, and they continued steadfastly. Tingnan nyo po ang inuna. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Alam po natin ang aral na dala ng mga apostol. Ito po yung aral na mula po sa Panginoon. Yun po ang dapat lumagana. Yun po ang dapat dala-dala po natin. Yung teachings of the Lord. Yung katuruan po ng Panginoon. So you and I should realize the importance of sharing the right doctrine. The doctrine of the Word of God. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. And in the Bible,
especially in the writings of the Apostle Paul. He is very particular in telling his sons in the faith, yung mga anak niya po sa pananampalataya, yung po mga churches na kanya pong sinulatan. He is very particular na tayo po ay dapat mag-stick sa kung ano po ang itinuturo ng salita ng Diyos. Siya po ay nagbigay warning doon po sa mga nalalason ang kaisipan, yung pong mga may nag-i-introduce ng mga strange doctrine na ang sabi nga niya, even yung gospel, meron daw pong another gospel na kung tutusin, hindi naman gospel because we believe that there is only one gospel and that is the good news, the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. That is the power of God unto salvation. So mga kapatid, doon po sa atin pong dapat maging paalala, ang dapat palaganapin po natin at ang pagliwanagin po natin ay ang katuruan ng ating Panginoon. Sa 2 Timothy chapter 3, pinaalalahanan po niya si Timothy at inalarma niya sa mapanganib na panahon, at ang isa po sa kapahayagan ng mapanganib na panahon ay ang paglihis ng mga tao sa tamang turo, na kung saan mas makikinig pa raw po sa fables, mga kapatid, at isa sa isang tabi ang salita ng Diyos. Sa sulat po ni Jude, pinaalalahanan din po ang mga mananampalataya that we should earnestly contend for the faith. Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong makita natin ang lawig, ang lawak, ang lalim. It is good to realize and understand the importance of carrying the light of the Lord. So kaya nung sinabi po niya, let your light so shine before men, that they may see your good works. So yung good works ay resulta po ng ating patutuo. Yan po ay naipapahayag sa ating patutuo. Ang good works po ay ang humayo po tayo at dali natin ang ebanghelyo sa buong sanglibutan. Ang masasabi po natin good works po ay ang ituro natin ang tamang katuruan mula po sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakagandang paalala po ng ating naging pagsasalo-salo ngayon. So the Lord Jesus Christ, according to what He said, ang sabi niya, ye are the light of the world. Hindi raw po yan dapat na itatago. Wala raw pong nagsisindi ng kandila at ilalagay daw po, and put it under a bushel. Hindi raw po. Mga kapatid, ang sabi po, neither do man light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick. Ibig sabihin, sa tamang lalagyan. Kaya pagka Kristiyano, dapat may church kang kinabibilangan at bilang church ng Panginoon, dapat ang liwanag ng Panginoon ay nahahayag sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kahit sa mga pastor, magandang napapaalalahanan po kami. Dahil hindi po usapang ligtas lang o Kristiyano lang, kundi tagapangaral. Kaya nga, shoutout po sa mga pastors na talagang minsan, pastor na, striker pa din. Di po ba? Pastor na, palaaway pa din. Walang hinanap, kundi ang makakatalo. Walang ginawa, kundi ang manira. So, napupulaan ang pangalan ng Panginoon. Again, sinasabi ko po sa inyo, ang sabi po ng sulat ni James, do not they blaspheme that worthy name by the which you are called. Kasi kung kayong magkakapatid sa Panginoon, kung kayong mga magkakamanggagawa, hindi po magkasundo at talagang siraan dito, siraan doon, kasiraan po yan ng patutuo ng ating Panginoon. Hindi po tayo nagliliwanag sa ganyang kaparaanan. Hindi po nahahayag ang Diyos, ang Kristiyanong pamumuhay. Hindi po nakikita at nagaganap yung pong utos at atas ng Panginoon at maging ang tamang konbiksyon ng mga mananampalataya. Kaya try our best mga kapatid na ang makita po sa atin good works. At sa pamamagitan niyan, mapuri ang pangalan ng Panginoon. Hindi po yung malalagay tayo sa simpleng ilustrasyon. Ano po? Ano bang magkakapatid dito? Magkakapatid sila, hindi magkasundo-sundo. Nakakahiya naman siguro hindi naturuan ng magulang ito. Isipin niyo po,
Pati mga magulang na pipintasan. Huwag niyo pong hayaan na mapintasan ng Panginoon dahil po sa hindi magandang pakitunguhan natin sa isa't isa, dahil sa hindi magandang patotoo po natin, dahil sa hindi natin pagganap ng task ng Panginoon, at dahil sa hindi rin po natin pagdadala at pagpapahayag ng katuruan ng Panginoon. Alam niyo po, yung carrying the teachings of the Lord, it is not just by sharing, but by demonstrating. Minsan, ang pinakamabisang turo, yung example na makikita sa buhay natin. Tama po ba? Testimony pa rin po yun in a way. Diba? May mga bagay na kahit hindi mo sabihin, dahil sa example na nakita mo, nagturo ka na rin sa mga tao. So, kaya sa mga magulang, yung pagpunta nyo po sa church, pagtuturo yan. Kahit di mo sila sabihan, pag pumupunta ka sa church, itinuturo mo sa kanila na tama ang pagpunta sa church. Yung faithfulness mo sa giving, pagtuturo po yan. Nakikita ng mga anak natin yan. Nakikita ng mga tao yan. Hindi ka para magpasikat, hindi ka para magparangalan. Pero mga kapatid, yan po ay teaching din. Paano mo i-expect na ang anak mo magiging giver kung ikaw mismo na magulang nila nakikita na hindi ka faithful sa iyong giving? How can you teach your children about the importance of worshiping the Lord kung nakikita nila na very shallow ang treatment mo sa pananambahan at pagpunta sa church? So, teaching by example, teaching by exhortation. Di po ba? Yun po yun. Nagtuturo tayo sa example natin, nagtuturo tayo sa exhortation po natin. Kaya ngayong umagang ito, I hope and I pray na ang bawat isa po sa atin ay napaalalahanan at napagpala sa napakahalagang turo ng salita ng Diyos. Isang napaka-pamilyar na talata na posible po, mga kapatid, posible po na tayo po ay nakakalimot dito. Isang napaka-pamilyar at maaring tayo mismo, kabisado natin, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ang binigyan po natin ng emphasis sa carrying the light of the Lord is our testimony, our task, and our teaching. Or, the task, the testimony of the Lord, the task of the Lord, and the teachings of the Lord. Kaya, maging particular po tayo. Tayo ang bukas na liham. Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Paano nila nababasa ang ating buhay? Tayo po ba ay may malinaw na mensahe? Tayo po ba ay ilaw, refleksyon ng Panginoon na nagliliwanag? Pagka ikaw ay umaate ng church, nakikita ng mga anak mo, kung talagang particular ka ba, dapat on time tayo sa church. Dapat maaga tayo sa church. Di ba? Kasi kapag po, kahit anong oras natin gustong pumunta, without you knowing, parang itinuro mo na rin sa kanila. Yung ganun lang ang dapat maging trato sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, marami pang bagay na po pwede pong maging aplikasyon po natin ng message na ito. Again, let us carry the light of the Lord. By carrying the testimony of the Lord, the task of the Lord, and the teachings of the Lord. Always remember, ang halaga ng Christ-likeness, ng commission, at ng conviction. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Kaya, again huwag kayong makukulitan sa atin. Kristiyano tayo, ayusin natin ugali natin. Kristiyano tayo, ayusin po natin ang pamumuhay natin. Kristiyano tayo, sundin po natin ang utos ng Panginoon. Kristiyano po tayo, mabuhay tayo sa katuruan ng ating Panginoon. Let us pray. Our gracious loving God, again, we thank you and praise you sa amin pong naging pagsasalo-salo sa iyo pong salita. Tunay na napakahalaga na kami po'y napapaalalahan ng Panginoon. And thank you po sa amin pong malakas na signal ngayon na nakapag-aral po kami ng may liwanag dakilang Diyos. And Lord, may we realize that we are so privileged na isa sa mapili mo para mabigyang pansin ang patotoo na dapat dala-dala po namin bilang ikaw ang nasa buhay namin, Panginoon. May this message be a reminder to every believer. May we realize the importance of our testimony, of our task, and of our teachings, Heavenly Father. Again, we praise you. May you continue to bless this ministry, O God, ang ministry po ng Believers Breakfast with BFDB. Salamat po sa mga taga-subaybay. Salamat po sa mga nagtuturo ng
mga aral na ito na naibabahagi po namin. Salamat sa mga nagsishare. At nawa, dakilang Diyos, patuloy mo pa pong papagbungahin ang ministeryong ito sa napakaraming tao na po pwedeng aming maabot. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kadakilaan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Actually po, maganda na ang ating pong mabigyang pansin, siguro po ang isang bahagi pa nito. Please do pray for us. Bibiyahe po kami at mahaba-habang biyahe po ito. Nakakatuwa po na sa loob ng 7 araw, ako po ay mag-aanak sa 4 na kasal at magkakasal. So, kaya ipag-pray po ninyo ang pag-iingat lagi sa amin ng Panginoon. So, praise God. Salamat po. Salamat po kay Ma'am Jessie Cantileps, kay Sister Lina Cruz, kay Sister Lope Balisi, Rubina Agbayani, kay Sister Annie Villalon. Thank you so much po. At nakita po kami ng inyong pamangkin. Ayan, Sister Cecil Sasaki, Sister Esther Capiendo, si Sister Joanne Lopez. Tingnan ko muna po, ipe-play natin uli yung ating pong team song. At ito po ang magiging ating pong hudyat para sa ating pong closing. Nanay Perlita Barbado, magandang umaga po. Thank you for watching, Sister. Si Ma'am Noims, tama ba? Guerrero. So, thank you so much. Joel Evangelista, Nanay Normita Pitalber, Rodora Buzon, Sister Fe Jose. Shoutout sa iyo, Sister Fe Jose. Flora, Sister Flora Luwad. Good morning po, Victor C., Sister Billy Remo, Ricardo, and Sister Vicky Wico, Sister Sabina, Sister Nings Balesteros, Sister Gail Alarcon, Mami Rose Dixon. Thank you rin po sa mga nagsesend ng stars. Thank you so much. Pastor Darwin Bautista, good morning. Preacher Manny Flores, magandang umaga sa iyo. Sister La Madrid, Nanay Percy Zapata, Sister Vicky Wico, Sister Quincy Cuevo. Okay, thank you so much. Nakaka-encourage yung mga comment po natin. Preacher Tony Tiopes, miss you na, Preacher Tony. Thank you for serving the Lord. Si Sister Mel Bote, good morning. Okay, Mel anak, magandang umaga sa iyo. Apo na pala, apo. Si Sister Pe Carpio, magandang umaga po. Si Brother Joselito Tomada, good morning. Sister Erlinda Campos, magandang umaga po. Yan, masayang naging pagsubaybay po si Sir Bernardita Lupena, si Sir Nida Palma, gwapong inaanak, John Manalastas, si Ian, Sister Susan Jose, si Ma'am Laureano at si Pastor Jonathan Laureano, Sister Sheila Bernas, thank you for watching. Si Brother Bong Chris. Thank you for praying for me always, Preacher Tony. God bless din po. Sister Carms Bonete, you're welcome. Salamat po, Bishop, for sharing the light of the scripture. Wow, thank you, inaanak. Si Arsenia Sanchez. Amen po. Relia de Leon. Okay. Brother Joseph Lingat. Ma'am Merly Mabalot.
Okay, bye for now. Again, ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, ng Tibok ng Puso. Lagi-lagi ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo lagi. Ipag-pray po ninyo ang mga nagiging kaganapan sa ating pong panahon ngayon. So, muli po, maraming salamat. To God alone be the glory.